Magandang araw at magandang buhay lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay meron kayong magandang balita na dapat malaman. Dahil sa September 8, 2025 ay meron pong magaganap na payout para sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Atensyon sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension September 8, 2025 payout schedule. Aing alamin at kunin ang magandang balita sa content ko na ito. Ang main objectives po ng ating content ngayon is malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, ang mga payout venue. Pangatlo, anong oras po ang inyong payout? Pangapat, ano po ang kumpletong requirements? Panglima, mga dagdag pangkaalaman. Kung gusto mo ang ganitong content, inaanayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ang content na ito ay gusto mo na pinagmamasdan ang payout ng ating mga senior citizens, update sa kanilang benefits at iba-iba pang mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po akong nag-upload ng content which is helpful na malaman po ang update ng ating mga senior citizens. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito atin ng pag-uusapan ang balita na magaganap sa September 8, 2025. Ang una po sa ating listahan ay ang Barangay Central sa Munisipalidad ng Tarragona. Dahil po sa September 8, 2025 ay meron pong magaganap na payout. At ito po aking ihatid ang detalye. Sa 8 nawan po ng umaga magsisimula ang inyong payout at pumunta lamang po kayo sa Municipal Evacuation Complex, Tarragona, Davao Oriental. Sa munisipalidad ng Matalam, meron pong magaganap na payout. Mula sa September 8 hanggang sa 10, sa Indian Senior Citizens Third Quarter ng Social Pension Payout. Kaya naman po puntahan nyo po ang inyong mga barangay dahil malaman nyo po doon ang update po sa inyong social pension for Indian Senior Citizens. Sa Barangay Kidama sa September 8, 2025 ay meron pong magaganap na payout sa 8 po ng umaga magsisimula sa Barangay Kidama. Covered court po magaganap sa probinsya ng Cebu sa Ronda Cebu sa September 8, 2025. Ito po yung magaganap na payout sa Barangay Avive na may 103 pensioners 8:30 hanggang 10 ng umaga sa Vive Covered Court sa Barangay Malalay na may 126 pensioners, 10:30 hanggang 12 ng tanghali sa Malalay Cover Court sa Barangay Langin na may 131 pensioners, 12:30 hanggang hapon sa Langin, Covered Court at sa Kansaloy na may 104 pensioners, 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Kansal Lunoy. Covered Court po ang payout sa probinsya ng Palawan ay sa munisipalidad ng Sofrono Espanola sa September 8, 2025. Ito po yung mga barangay na magpe-payout sa Barangay Pulot Interior, 9 hour ng umaga sa Barangay Gymnasium, sa Barangay Pulot Shore, 9 hour ng umaga sa Barangay Gymnasium, sa Barangay Iaray, 9 hour ng umaga sa Barangay Gymnasium, at sa Barangay po ng Naimamao. Nang umaga sa Barangay Gymnasium, sa Barangay Nagbulalaw ang Pat Venue po ay sa Barangay Nagbualaw, Covered Court, sa Oinabu ng umaga hanggang 1150 ng hapon at sa Barangay Poblasyon sa 1:30 ng hapon. Sa Barangay Covered Court po, magaganap po ang inyong payout sa Barangay Cagayan-Cabagayan sa Tragona, Davao o Oriental. Meron pong magaganap na payout sa September 8, 2025, 8 po ng umaga. Sa Barangay Covered Court po ang payout venue. At ang panghuli po sa ating listahan na may magaganap na payout sa social pension for indolent senior citizens ay ang probinsya ng Cebu sa September 8, 2025 sa Lower Besteril Barangay, 9 po ng umaga ang inyo pong magaganap na payout. Kaya naman kunin nyo na po ang detalye sa requirements. At yun po ang kumpletong balita na magaganap sa September 8, 2025. Kaya naman nalaman ninyo na po ngayon ang dapat na malaman ninyo na detalye patungkol po sa payout sa September 8, 2025. At ito po ay totoo. Lahat po ito ay legit na information inyo pong napakinggan. Hindi po ito gawa-gawa lamang dahil bawal po akong gumagawa ng mga impormasyon na hindi po nabigyan po ng katarungan.
Dapat po legit lamang po ang aking ibibigay. Kaya naman ito po ang aking mapaano sa inyo na legit po ang aking sinasabi na mga contents. At yung iba, sir, bakit hindi po namin nakita sa inyong vlog ang aming barangay? Ano po yung dapat naming wala dapat gawin? So ganito lang po yon. So pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at dapat mong gawin tanungin po sa update para sa inyong payout sa social pension for indigent senior citizens. Nasa gayon po ay meron kayong idea kung kailan at saan. Kasi yung ibang barangay nag-u-update sila sa kanilang barangay mismo. Hindi sila nagpo-post dito sa Blue app. At ang akin pong mini-mention dito or vina-vlog yung mga naano po sa Blue app, kaya naman nalaman nyo ngayon. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang kumpletong detalye sa requirements pisaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhing pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaro ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o tumbar sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong orihinal na pirma ni na MSWDO.OSCA, Senior Citizens Authorized Representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SS Updated PhilHealth ID, Updated Barangay ID, HUMID, Voters ID, Updated Voter Certification, Updated Police Clearance and Authorized Representative at lagyan ng 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhing pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaro at authorized representative base sa kopya ng government-issued EB na pinisinta. Kumpletuhin ang mga hinihing lagda, thumb marks sa authorization letter. Iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaro, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCAR na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate na benepisyaro na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government is ID kagaya ng SS, Updated PhilHealth ID, Updated Barangay ID, HUMID Voters ID, Updated Voter Certification, Updated Police Clearance ng Authorized Representative at lagyan ng 3 orihinal na pirma o TH mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kumpletuhin ang mga hinihing lagda o thumb mark sa warranty letter. Iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan ng certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisaryo ay per barangay o clustering. Per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pilahanay ng mga benepisyaro, base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay na pensyon sa mga benepisyaro pagdalalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram magtalaga ng isang tao staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaro. Lagyan ng numero ang zero copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagtadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaro ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na uupuan ng mga paymaster at siguraduhing may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto.
Dagdag paalala dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa. Opo yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask at pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman kinakailangan ng mahinahon po sumunod lamang po sa alintunin ng payout ng sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o anuman pong pwedeng mangyari at pumunta naman po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayong mag-advance na pumunta doon. Dahil po kung ano-sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout at kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon at kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede nyo pong magdala at yun po ang vlog natin for today na sana'y nagkuhan na nyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and see you again next time. Muli ako po si Rel Mendoza Estan.